Chapter 9. Nang maywa na silang dalawa sa kwarto ay tinitigan ni Aiden si Mia. Mukhang maling babae ang nilapitan niya para sa pansarili niyang kagustuhan, na simulan na nila kaya kailangan na nilang tapusin. Hindi niya mapapatawad ang kanyang ina kapag may nangyari kay Mia. Napabuntong hininga siya, hinawakan niya ang noo ni Mia at bumaba naman na ang lagnat nito hindi katulad kanina na halos mag-apoy na ito sa lagnat. Hinawakan niya ang kamay ni Mia sa kanya inihiga ang ulo niya sa tabi ni Mia. I'm sorry if I brought you in this kind of situation. I'm really sorry, don't worry I will protect you even it will cost my life. Hindi niya papayag ang gagalawin pa uli ng kanyang ina ang babaeng ito, kung ito ang magiging dahilan ng pag-aaway nilang mag-ina wala na siyang pakialam. His mother started this at hindi niya ito aatrasan. Nakakuyom ang mga kamao ni Aiden na naglalakad papasok ng hotel, nag-aapoy ang dibdib niya sa galit. Pupuntahan pa lang sana niya ang mga babaeng sumunod sa utos ng kanyang ina ay nakita niya na ang mga ito, mga nakaluhod sa harap ni Ace. Hindi niyo alam. Is she stupid to bring herself in that damn forest kung alam niyang maliligaw siya? Tandang padamdam panipik. Galit na galit niyang sigaw sa dalawang babae, pareho na silang umiiyak ngayon sa takot at maging ang mga nanonood ay natatakot na rin para sa dalawa nilang kasama. Hindi nila alam kung anong nangyari, nagising na lang silang pinapabalik na sila. Nagising naman na rin si Mia kahapon habang nagbabantay siya pero kahit alam niya ng maayos na ito ay hindi man lang nabawasan ang galit na nararamdaman niya. Tell me, who told you to this to her? Pilit niyang kinakalma ang sarili pero patuloy na tumatanggi ang dalawang babae. Kinuha na rin ni Ace ang isang vase malapit sa kanya, napapikit na lang ang dalawang babae dahil sa takot nilang ibagsak sa kanila ang bagay na yon. Do I need to throw this vase in your face para umamin kayo? What did you do to her? Tanong na rin ni Ace, naiinip na dahil hindi pa umaamin ang dalawang babae. Ha, aamin na ako. Aamin na po ako, umiiyak ng wika ng babae, umiiling ang kasama niyang babae pero hindi niya nakaya. Kagabi pa rin siya kinakain ng konsensya niya kung ano na bang nangyari kay Mia sa gubat. Binitawan ni Ace ang hawak niyang vase at hinintay na magsalita. Paulit-ulit na umiiling ang kasama niyang babae para hindi umamin dahil natatakot ito sa maaaring mangyari pero desidido na itong umamin. Napag-utusan lang po kami sir, patawad kung nagawa namin yon. Hindi naman talaga dapat namin yun gagawin pero tinakot po kami, ayaw po naming mawalan ng trabaho. Parang awa nyo na po, sir, umiiyak niya ng wika. Sino? Sino ang nag-utos sa inyo? Matigas niyang tanong, kahit alam niya na kung sino ang isasagot ng mga ito ay gusto pa rin niyang marinig mula sa kanila kung sino sa kanila ang nag-utos. Halos hindi masabi ng isang babae dahil sa takot na nararamdaman niya. Kahit matapos ang atraso nila kay Aiden, hindi matatapos ang atraso nila sa nag-utos sa kanila dahil sa pag-amin nila. Bumuhos na ang iyak ng isang babae dahil sa labis na takot na maaaring mangyari sa kanilang dalawa ng kasama niya. Si Ma'am Olivia po, hagulgol na ang pag-iyak niya, napapikit silang lahat ng sunod-sunod na binasag ni Aiden ang mga vase na nasa gilid. Nanginginig ang kalamnan niya sa galit, nananahimik ang buhay ni Mia pero simula nang dumating ang ina niya unti-unti nang nagkakanda leche-leche. Sir, patawarin niyo po kami. Ayaw po naming mawalan ng trabaho. Gumapang na ang isang babae para magmakaawa sa harapan ni Aiden. Sa tingin niyo palalampasin ko ito. Pay for what you did to her. Nangilabot ang lahat ng nakakarinig ng boses niya ngayon dahil talagang bakas na bakas ang galit sa boses niya. Stand up and I don't want to see your face anymore, you both. Umalis na kayo sa harapan ko kung ayaw niyong hinding-hindi na kayo makakahanap ng ibang trabaho. Maautoridad niyang wika, umiiling ang dalawang babae habang umiiyak. Ayaw nilang mawala ng trabaho sa hotel dahil ito na ang pinakamaayos na hotel sa buong bansa. I will count, 1, pag-uumpisa niyang magbilang. Mabilis na tumayo ang dalawa at mabilis na umalis ng hotel. Kilala nila ang boss nila kapag narinig na nilang magbilang, mas mahihirapan na silang dalawa sa lahat kung sakaling naabutan sila ng hanggang pangatlo. What is happening here, son? Napalingon sila kay Olivia na bagong dating pero hindi na pinansin ni Aiden at hinarap ang mga empleyadong kanina pa nakikiyasosyo sa nangyayari. All of you, listen.
Don't you dare to touch my fiancé or else, you're all dead. Hindi niyo pa ako kilala at kung sino man ang mahuli ko o malaman kong may ginagawa kay Mia, siguraduhin yung nakaligpit na lahat ng gamit niyo at hindi ko na kayo maabutan dito sa hotel dahil sisiguraduhin kong maghihirap kayo. May diin niyang wika, nagtataka namang nakatingin sa kanila si Olivia dahil wala siyang alam sa nangyayari. Aiden, what is happening here? Hindi niya na makapaghintay na tanong. Minsan lang tiningnan ni Aiden ang ina niya saka ibinalik sa mga empleyado ang paningin niya. Take that as a warning, ladies. Nakayuko na ang lahat ng mga babaeng empleyado lalo na ang mga babaeng nambubuli kay Mia. Umalis na si Aiden at Ace nang walang paabi kay Olivia. Anong nangyari rito? Tanong ni Olivia kay Karen na nakayuko. Pasensya na po kayo ma'am, yuko niyang saad saka mabilis na sumunod sa mga kasama niya. Hilaw na natawa si Olivia, she felt disrespectful lalo na nang iwan siya ng anak niya nang hindi man lang sinasagot ang tanong niya. Sinabi ko na sayong tigilan na natin si Mia, hindi natin alam ang kayang gawin ni Sir Aiden. Natatakot ng wika ng isang babaeng kasama ni Karen. Ang akala ko kapag kumampi tayo kay Ma'am Olivia ay secure na tayo kahit may gawin tayo kay Mia pero nagkamali pala ako. Ayaw ko nang sundin ang mga utos niya sakin lalo na kung tungkol kay Mia. Nakakatakot magalit si Sir Aiden. Bakas ang kaba kay Karen, naiinggit sila kay Mia pero ang bulihin si Mia ay wala sa isip nila. Napag-utusan lang naman sila ni Olivia kaya nila yun nagawa. Kumain ka na, ang sabi ng doktor makakalabas ka na rin mamaya. Saad ni Stella nang maibaba niya ang pagkain ni Mia sa isang maliit na lamesa. Hanggang ngayon kasi nagtataka ako kung bakit nandun si Sir Aiden at anong ginagawa niya dun sa ganung oras. Ito pa rin ang gumugulo sa isipan ni Mia. Simula nang magising siya tapos si Aiden ang naabutan niyang nagbabantay sa kanya. Nakwento na rin ni Stella kung sino ang nakahanap sa kanya. Ako rin nagtataka pero bakit pa ba mahalaga kung anong ginagawa niya dun? Ang mahalaga na hanap kanya at naidala dito sa hospital. Hindi natin alam na baka wala kang malay ay natuklo ka na ng ahas. Tama naman si Stella pero parang gusto niya lang malaman kung bakit ito sumugod doon ng ganung oras, na para bang alam na ni Aiden na mangyayari ngayon sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Mia, matapos ng maraming taon na pag-iiwas niya sa maulan at madilim na lugar, muling bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang nakaraan. Hindi niya na naman maiwasang hindi magtanong sa isipan niya kung sino ang mga taong gustong patayin siya, bata pa lang siya. Naipikit ni Mia ang mga mata niya dahil sariwang-sariwa pa rin sa isipan niya ang lahat. Okay ka lang, dapat ko bang tawagin yung doktor? Nag-aalala niyang tanong, umiling naman si Mia. Humugot siya muli ng malalim na buntong hininga para kalmayan ang sarili sa kapinilit na kalimutan ang lahat ng naalala niya noong gabing maligo siya sa kagubatan. Sir Aiden, honest ni Stella nang makapasok si Aiden, iminulat naman ni Mia ang mga mata niya sa kanya tiningnan si Aiden. Kasama niya rin si Ace na nakangiti na ngayon, malayo sa kung anong itsura niya kanina dahil sa galit. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Are you okay? Napalayo si Stella para bigyan ng space ang boss nila, naninibago sila ngayon sa lamang at malumanay na boses ni Aiden. Kung sabagay, tatlo lang naman pala silang nakakaalam at walang alam si Ace sa kung anong tunay na relasyon nilang dalawa. I'm okay, wala namang nangyari sakin eh. You're on time. Damn it. Mahinang mura ni Aiden sa kabahagyang napayuko, hawak-hawak ang kamay ni Mia. I don't know what to do if something happened to you. I'm sorry, Mia, let's go outside. Mahinang bulong ni Ace kay Stella para bigyan ng oras ang dalawa na makapag-usap. Nilingan naman na muna ni Stella si Mia saka siya sumunod kay Ace. Simula sa araw na to ipapahatid sundo kita kay Raul, kapag may oras ako na susando sayo. Seryoso niya ng saad. Ano bang nangyayari? Tinatakot mo na ako Aiden. Mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo, may diin niyang aniya, basta sumunod ka na lang. No, I think it's better kung sa hotel ka na lang tumira. Sa penthouse ka na muna magstay. Umiling si Mia. You don't need to do that, hindi ko kailangang sa hotel tumira lalo na sa penthouse. But you need it. Tinatakot mo na talaga ako, tell me first why do I need to do that? He sighed. I just want to make sure that you're safe Mia.
Alam mo kung anong kayang gawin ng mga kalaban ko, di ba? Lalo na ngayong alam na nila kung sinong malapit sakin, and it's you, Mia. Hindi nakasagot si Mia, iniisip kung gaano ba Karumi maglaro ng mga taong nasa paligid nilang dalawa at kung anong kaya nilang gawin para lang mapabagsak si Aiden. Ayaw sabihin ni Aiden kung sino talaga ang may gawa ng nangyari, he want to talk his mom about it dahil ina pa rin niya ito kahit papaano. Masyado naman na yata kapag sa hotel pa ako titira. No, because you're my fiancé. I am using the penthouse. Pero dahil bihira naman ako matulog doon, you can use it while we are pretending. Hindi niya alam kung papayag ba siya doon o hindi, alam niyang masyadong malaki ang penthouse dahil minsan niya na rin yun nilinisan. Hotel na lang ba talaga ang magiging tirahan niya? Please Mia. Hindi ako mapakali if you were outside. Fine, kung dun mapapanatag ang loob mo. Thanks, gusto niyang itanong kung ano bang ikinatatakot ni Aiden pero mas maganda na sigurong sundin niya na lang kung ano ang alam ni Aiden na mas safe. Inaasahan niya na ito dahil hindi pambihirang tao ang nadidikit sa pangalan niya. Maaari siyang gamitin ng mga kalaban ni Aiden para pabagsakin siya. Nang makalabas siya ng hospital ay pumasok din siya kinabukasan kasabay ni Stella. Pareho silang nagtataka sa ikinikilos ng iba nilang kasamahan, halos lahat sila ay umiiwas kay Mia. May nangyari ba habang wala tayong dalawa? Hindi na mapigil ang magtanong ni Stella dahil kakaiba talaga ang mga ikinikilos ng mga staff ng hotel. I don't know too, baka meron. They are acting weird today. Wika na rin ni Mia, umiilag na ang iba at ang iba naman ay makita pa lamang nila si Mia umiiwas na sila ng daraanan. Pakiramdam ko, ako yung iniiwasan nila. Hinanap na nilang dalawa ang iba nilang kasama, punong-puno ng mga katanungan kung ano bang nangyari sa loob lang ng isang araw. Hoy Sarah, malakas na tawag ni Stella kay Sarah, huwag mong sabihin na umiiwas ka rin. Ako, turo pa niya sa sarili niya, of course not, hindi ko lang kayo napansin. Lumapit na rin si Sarah kina Mia sa kanya tiningnan ang kabuuan ni Mia. Okay ka na ba? Sobrang pag-aalala sa'yo ni Sir Aiden ah. Bakas ang pag-aalala niya dahil nang mangyari yun kay Mia ay masarap na ang mga tulog nila. Okay naman ako, wala namang nangyari. Pero hindi okay kay Sir Aiden, alam mo bang nagkagulo dito kahapon? Oo nga pala, anong meron at bakit masyadong naiwas ang mga empleyado sa tuwing nakikita nila si Mia? Inilibot naman na muna ni Sarah ang paningin niya sa kanya hinala ang dalawa para magtungo sa tahimik na lugar kung nasaan din ang iba pa nilang kasama. Okay ka na ba Mia? Walang masakit sa'yo? Tanong din ni Kirsten. Okay ka na ba Mia? Walang masakit sa'yo? Tanong din ni Kirsten. Okay lang ako, huwag niyo akong alalahanin. What happened here yesterday? Hindi niya makapaghintay na tanong. Galit na galit si Sir Ace kahapon, hinailan niya yung dalawang babae na hindi ko kilala pero dito nagtatrabaho. Pinipilit niyang pinapaamin tapos dumating din si Sir Aiden kahapon, halos binasag niya lahat ng mga vase sa lobby sa sobrang galit. Yung nangyari sa'yo sinadya talaga, hindi lang basta nangyari. What? Kunot noo niyang tanong, paanong sinadya gayong kusa siyang sumama sa dalawang babae na yun? Ha? Sinasabi ko na ba una pa lang iba na ang kutob ko dyan sa team building na yan tapos sa bundok. Okay lang sila, marami namang lugar dyan na pwede nating gawin ang team building. Anong nangyari doon sa dalawang bruha na yun? Ayon pinaalis sila ni Sir Aiden, kung nakita nyo lang talaga yung nangyari kahapon talagang matatakot din kayo. Binyantaan ni Sir Aiden ang lahat ng empleyado rito, don't you dare to touch my fiancé or else you're all dead. Lahat ng magbabante sa iyo o aapihin ka wala na silang mahahanap na trabaho kahit saang kumpanya o hotel. Palangiti si Sir Ace pero yung nangyari kahapon. Halos wala na siyang pagkakaiba kay Sir Aiden. Pareho silang nakakatakot, mahirap galitin ang mga Hernandez. Kwento ni Sarah. Nasabi ba kung sino ang nagutos sa dalawang babae o sila lang talaga ang gustong gawin yun? Hindi sila nakasagot. Alam nila kung sino pero napagsabihan silang walang makakaalam ng narinig nila kahapon lalo na kay Mia. Ano kasi, hindi namin alam. Sagot ni Sarah saka siya umiwas ng tingin. Hulayan ba ang dahilan kung bakit siya nag-aalala? Tanong pa ni Mia sa kanyang isipan. Ang totoong mangyayari dapat sa gubat na yun ay papatayin ka pero hindi kayang gawin ng dalawang babae kaya iniligaw ka na lang nila. Dagdag pa ni Annie. Anong kaluluwa meron sila para gawin yun kay Mia?
Nang dahil lang ba ito sa siya ang fiancé ni Sir Aiden? Si Stella, maaari, hindi naman yun mag-aalala ng ganito sa akin kung alam niyang walang dahilan. Sagot na ni Mia, lahat sila ay natahimik. Nag-aalala rin para kay Mia dahil maaaring maulit kung anong nangyari and worst baka mas malala na doon ang gagawin nila. Seryosong nag-uusap si Ace at Aiden sa office niya. Anong plano mo ngayon? Kung sasabihin mo kay Mia tungkol sa ginawa ni Tita Olivia sa kanya, mas lalo mo lang siyang tatakutan. Nahilot ni Aiden ang sentido niya dahil sa sinabi ni Ace. Hindi niya na maintindihan ang sariling ina. Gusto niya lang namang mamuhay siya ng tahimik at walang pinuproblema pero mas dumagdag pa ang gustong mangyari ng kanyang ina. Kahit na wala pa siyang nahahanap na babaeng gusto niyang makasama habang buhay, ayaw pa rin niyang paglaruan ang kasal dahil alam niyang habang buhay na siyang may tatali sa babaeng hindi niya gusto. I don't know too, you know my mom and she want me to obey all she want. Sumasakit na ang ulo niya kaiisip kung ano pa bang dapat niyang gawin para tigilan na siya ng kanyang ina. Wala rin namang alam ang daddy niya sa nangyayari dahil ayaw niyang ito ang maging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa. Why don't you marry her as soon as possible? Dun din naman ang punta niyong dalawa kapag ipinaglaban mo siya. Bigyan mo kaagad ng apo si tita baka sakaling mawala lahat ng ayaw niya kay Mia. May tutuon ang atensyon niya sa magiging anak niyo ni Mia. Marry her, Aiden. Napaisip si Aiden sa sinabi ni Ace, kung gagawin nga ba niya yun matatapos na ang lahat. Mas gugustuhin na nga lang siguro niyang pakasalan si Mia kesa sa babaeng ipinipilit sa kanya ng kanyang ina, ni hindi niya ito kilala. Think about it Aiden, the time is running. Dagdag pa ni Ace, napasabunot si Aiden sa sarili niyang buhok. Gulunggol na siya, marami pa siyang ginagawa sa hotel tapos mas lalo pang pinapahirap ng kanyang ina ang buhay niya. I don't think so that this is a good idea. Mia is not ready for this, ready or not, she's in danger. If that's so, tell me kaya mo bang iwan si Mia? Seryosong tanong ni Ace, kahit anong oras kaya namang iwan ni Aiden si Mia dahil walang special na namamagitan sa kanilang dalawa. Oras na iniwan niya naman si Mia malamang ipipilit na ng kanyang ina ang gusto nito pero kapag hindi niya naman iiwan si Mia, baka manganib pa ang buhay nito. Tanging buntong hininga ang narinig ni Ace mula sa pinsan niya. I told you, marry her as soon as possible. Desididong saad ni Ace, alam ni Aiden na hindi papayag si Mia sa gustong mangyari ni Ace dahil pagpapanggap lang ang lahat, lalo na at kagagaling lang ni Mia sa hiwalayan. Wala na siyang ibang maisip na dapat niyang gawin. Kung ganun simula ngayon hindi na kita makakasabay pumasok at umuwi. Tanong ni Stella nang sabihin ni Mia na gusto ni Aiden na sa hotel na muna siya tumuloy. Tumango si Mia sa tanong ni Stella. Kung sabagay, mas okay na nga siguro yun dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan sa labas. Kahit na pagpapanggap lang ang lahat, I'm happy that Sir Aiden have a concern to you girl. Wala na siguro akong dapat ikabahala pa, may tiwala ako kay Sir Aiden. Tanging ngiti na lang ang isinagot ni Mia. Matapos nilang magtrabaho sa buong maghapon ay nagtungo na sa elevator si Mia. Napapalingga pa siya dahil baka may makakita sa kanya na sa penthouse siya pupunta. Nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang nakasabay kahit isa. Nailibot niya ang paningin niya sa kabuuan ng penthouse, kung tutuusin para na itong bahay kapag ipinatayo mo sa ibang lugar sa sobrang laki at lawak. Mas malawak pa ito sa apartment niya. Hinanap niya ang mga gamit niya kung saan inilagay ni Raul dahil kahapon pa lang ay nakuha na lahat ng gamit niya sa apartment niya. Halos lumuwa ang mga mata niya dahil sa laki ng fridge, sa tingin niya aabutin ng 2 dipa ang fridge sa sobrang laki. Hindi niya rin napansin na fridge pala yun dahil para siyang gawa sa kahoy, nakasanayan niya kasing makita na kulay ng fridge ay puti, gray o black. Wala na rin siyang aalalahanan sa mga pagkain dahil punong-puno ang fridge. Nagluto na siya ng kakainin niya ngayong gabi, parang ngayon palang gusto niya nang umalis ng penthouse dahil feeling niya hindi niya ito deserve. Napatingin siya sa pintuan nang marinig niya ang pagtunog ng password sa labas. Bigla siyang kinabahan dahil baka kung sino na ang nagtatangkang pumasok sa loob. Mabilis siyang nagtungo sa pintuan at saktong paglapit niya ay siyang pasok ni Aiden. Aiden, kunot-noo niyang tiningnan si Aiden na bumagsak na sa balikat niya. Bakit amoy kang alak? Nag-inom ka ba? Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Aiden para ipatayo ito ng maayos.
Namumungay na ang mga mata at bakas na ang pagkaantok, amoy na amoy din sa kanya ang matapang na amoy ng alak. Kaunti lang, ayos lang ako, pinilit niyang tumayo para maglakad pero nakakaisang hakbang pa lang siya nang muli siyang bumagsak kay Mia. Tandang padamdam. Ano bang nakain mo at nag-inom ka? Halika na nga. Inalalayan ni Mia si Aidan saka ipinaupo ito sa sofa. Mabilis siyang nangguan ng tubig para mahimasmasan man lang ito. Ito tubig, uminom ka na muna. Saan ka ba galing tapos ganyan pa ang itsura mo? Matapos uminom ni Aidan ay ibinaba na ni Mia ang baso sa lamesa saka nangguan ng towel at binasa ito para panasan ang mukha ni Aidan. Nagtataka siya kung bakit ba ito nag-inom, parang wala kasi sa itsura ng boss niya ang nag-iinom. Mia, mahinang tawag ni Aidan. Nandito ako, ano bang problema mo at nagpakalunod ka sa alak? May problema ka. Akala ko ba hindi dapat idinadaan sa alak ang problema? Mahinang tumawa si Aidan. If I tell you my proposal, will you agree with it? Mahina man ang pagkakasabi niya ay naintindihan naman iyon ni Mia. Nagsalubong ang mga kilay niya, proposal. Anong proposal? Matulog ka na lang, bukas na kita ipagluluto. Lasing na lasing ka, mabuti at nakapunta ka pa rito. Hinatid ka ba ni Raul? Umiling siya, tumayo siya at umayos sa pagkakaupo. Tinitigan ang napakaanghel na mukha ni Mia. Nagtatakang tiningnan ni Mia ang kamay ni Aidan na nakahawak na ngayon sa pisngi niya. Mia Morales, will you marry me? Diretso ang mga mata niyang nakatingin kay Mia nang bigkasan niya ang mga salitang yun. Tila ba panandali ang huminto ang oras sa paligid nilang dalawa. Napaawang ang bibig ni Mia at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang boss. Seryoso ba siya? Kasal? Wala iyon sa pinag-usapan nilang dalawa. Tinitigan ni Mia si Aidan mukhang hindi ito nagbibiro. Please, think about it. Mga salitang huli niyang sinabi bago siya bumagsak sa sofa. Tila ba na-estatwa na si Mia sa kanyang pwesto dahil hindi na siya gumalaw. Ako at siya. Turo pa niya sa sarili niya, pinopresesa sa utak niya ang sinabi ni Aidan. Magpapakasal. Tila ba nakalimutan niya ang salitang kasal, nang marealize niya kung anong sinabi ng kanyang boss ay hinampos niya ito sa dibdib kahit tulog na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong kasal ang sinasabi mo? Gago ka ba? Malaki utang ko sa'yo oo, pero hindi mo ako pwedeng angkinin. Asshole. Inis niyang wika sa katumayo at nagtungo na sa kwarto niya. Bahala ka mamaluktot dyan, anong akala mo sa kasal? Biro, no way. Pabagsak niyang inihiga ang kanyang sarili sa kama. Ilang minuto ang lumipas pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok niya, pagulong-gulong din siya sa kama. Maya-maya ay inis siyang bumangon sa kanilingan ang pintuan. Kainis, usual niya, bumaba siya ng kama saka pinuntahan sa sala si Aidan na ngayon ay hirap na hirap sa pwesto niya. Kung bakit kasi mag-iinom aniya pa, pinagtritripan ba niya ako dahil nung ako ang nalasing, inakit ko siya ng kasal. Tapos ngayon, siya naman. Sas! Sira ba tuktok mo? Inayos niya na sa pagkakahiga si Aidan saka inalis ang sapatos niya ganun na rin ang suot nitong coat, inalis niya na rin ang necktie dahil baka mamotla na ito kinabukasan. Amoy na amoy kay Aidan ang matapang na alak kaya nangguan ng towel si Mia sa kanilagyan ng tubig ang planggana. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ni Aidan hanggang sa dibdib nito. Akala ko masaya maging mayaman pero sa nakikita ko sa iyo parang mas problemado pa kayo kesa sa amin na nagkukulang sa financial. Naiiling niyang wika, hindi nga naman lahat na makita mong financially stable ay masaya na, ang iba mas malaki pa ang problema kesa sa mga taong simple lang namumuhay kahit na isang kahig isang tuka. Mia, napatigil sa pagpunas si Mia ng bigkasan ni Aidan ang pangalan niya. Ano na naman? Akala mo laging nawawala Marry me please, napahigpit ang pagkakahawak niya sa towel dahil tila hanggang panaginip nito ay iyon ang iniisip. Tarantado ka rin no? Oo inaya kita pero lasing ako noon. Hanggang dito lang ang kaya kong itulong sa'yo pero huwag na huwag mong paglalaroan ng kasal. Salubong ang kilay niyang wila, hindi niya alam kung naririnig ba siya ni Aidan kung parang mahimbing na itong natutulog matapos niyang linisin ang katawan at mukha ni Aidan ay inayos niya na lahat ng ginamit niya saka siya umakyat sa kwarto niya. Ginugulo tuloy siya ng isipan niya dahil doon, they didn't know each other personally tapos magpapakasal silang dalawa. No way. Pinangarap niyang magpakasal ngayong taon o sa susunod na taon pero hindi sa taong hindi niya kilala.
Oo, handa na siyang bumuo ng sarili niyang pamilya pero huwag naman sa hindi niya mahal. Bakit ko pa ba yun iniisip? Lasing siya nang sabihin niya yun. Malamang katulad ko, bukas babawiin niya na yun at sasabihin sa aking lasing lang siya. Pagtatawanan ko talaga siya bukas. Nakangisi niyang saad, hinailan niya na ang kumot niya saka pinilit na matulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising para bago magising si Aidan ay nakapaghanda na siya para sa pangpawala ng hangover. Nadatnan pa niya itong nakakukot dahil nasa sahig na ang kumot na inilagay niya kagabi. Nilapitan niya si Aidan saka pinulot ang kumot at ikinumot niya rito, mukha kasing ginaw na. Kinuha niya na ang apron saka siya nagsimulang maghanap ng iluluto niya sa fridge. Gagawa na rin siya ng soup para mahimasmasan ang lasing niyang boss. Hindi na siguro siya magugulat sa susunod kapag papasok ito dito dahil siya naman ang nagmamay-ari ng penthouse lalo na ng hotel. What are you cooking? Napaatras si Mia nang magulat siya sa boses ng boss niya. Muntik pa siyang mapaso dahil sa tinitikpan niya ang niluluto niya. Nilinggan niya ang boss niyang nakaupo na ngayon sa kanya sinama ng tingin. Ugh, damn it, headache. Rinig pa niyang reklamo nito, tiningnan niya si Mia at nagugutom na siya sa naaamoy niyang niluluto nito. Hindi na siya nakakain kagabi dahil sa kalasinggan niya. Saglit na lang ito, may hinanda akong damit sa lamesa malapit sa sofa. Pinakialamanan ko na ang closet mo, kapit na kapit kasi sa suot mo ang ininom mong ang alak. Usual ni Mia, inamoy ni Aidan ang sarili niya at bahagya siyang nakaramdam ng hiya dahil doon. Hindi niya iyon naamoy kanina dahil nangingibabaw ang amoy ng niluluto ni Mia. Walang salita siyang tumayo saka kinuha ang mga nakahanda ng damit niya, napaigting pa ang panga niya nang makita niyang may nakahanda na ring underwear niya. Heck, did she touch my things? Oh damn it, may sinasabi ka ba? Lakasan mo hindi yung para kang bumubulong na bubuyog. Hindi niya pinansin si Mia saka siya pumasok ng tree sa ibaba at mabilis na nag-take ng shower, maalis lang ang amoy sa katawan niya. Nakaramdam din siya ng ginhawa dahil sa lamig ng tubig na damaloy sa katawan niya. Paglabas niya ng tree ay nakahanda na rin sa lamesa ang lahat ng niluto ni Mia. Pasensya ka na, pinakialamanan ko na ang laman ng fridge mo. Magro-groceries na lang ako mamaya after ng duty ko. Anas nito nang makaupo na si Aidan, nakasunod lang ang tingin niya sa kamay ni Mia na naglalagay ng pagkain niya sa pinggan niya. You don't need to, I put them there so you can use. Hindi naman ako mapapadalas dito, aniya, naupo na rin si Mia sa kanya ipinikit ang mga mata niya at nagsimulang manalangin. Hindi nagawang ipikit ni Aidan ang mga mata niya dahil nakatitig na lang siya kay Mia. Amen, masiglang saad ni Mia. Mabilis na iniwas ni Aidan ang paningin niya sa dalaga saka nagsimulang kumain. Tinitingnan siya paminsan-minsan ni Mia. Mukha namang hindi niya na yun naalala. Wika ni Mia sa kanyang isipan habang nakatingin kay Aidan. Nang alam niyang titingin na sa kanya si Aidan ay mabilis niyang iniyuko ang ulo niya at inabala ang sarili sa pagkain. Ay siya nga pala, ginawan kita ng soup. Wait, nakalimutan kong ihain. Tumayo si Mia sa kanangguan ng maliit na bowl at nilagyan iyon ng mainit-init pang soup. Maingat niya iyong hinawakan saka ibinaba malapit kay Aidan. Humigop ka para mabawasan ang hangover mo. Did you really made this for me? Tanong pa niya habang nakatingin sa soup na inilapag ni Mia. Yes, alam ko naman ang pakiramdam kapag may hangover eh. Nahihiya pa niyang wika, hindi niya alam kung nagustuhan ba o hindi ng boss niya. Bahagyang ngumiti si Aidan habang nasa soup ang titig niya. Sa loob ng maraming taon ni walang taong nagmalasakit sa kanya kapag nalasing siya, walang magluluto, walang gagawa ng soup para mabawasan ang hangover niya, walang taong inisip ang nararamdaman niya. Nakaramdam siya ng saya dahil ang taong hindi niya inaasahan na gagawin ito ay siya pa ang nagtangkang gumawa. Thanks, mahina niyang wika, akma na sanang isusubo ni Mia ang kinakain niya nang marinig niya ang magic words na yon. Tiningnan niya ang boss niya pero humihigop na ito ng soup ngayon. Nabingi lang ba siya? Naipilig niya tuloy ang ulo niya, hindi kasi marunong magpasalamat ang boss nila. Take lang yata kasi ang gusto nito at walang give, himalang nagpasalamat ito sa isang empleyado niya lang dahil lang sa isang soup. Matapos nilang kumain ay nilinis na rin ni Mia Eric pinagkainan nila, ayaw niya nang iniiwan na marumi ang tinitirhan niya dahil nakakahiya kapag may taong biglang bumisita.
Naligo na rin ang boss niya dahil marami naman itong gamit sa penthouse. Matapos niyang magligpit ng pinagkainan ay nilinis niya na rin ang sofa kahit na malinis pa ito. Araw-araw ba naman ipalinis kahit walang gumagamit? Para tuloy takot na takot ang boss niya sa alikabok dahil sa sobrang linas ng penthouse. Natapos nang maligo si Aiden at nakatitig siya sa likod ni Mia na abalang nagpupunas ng sofa. Humugot pa siya ng malalim na buntong hininga saka naupo sa sofa at nagsuot ng sapatos niya. About what I said last night, wika niya, napatigil si Mia sa ginagawa niya sa kanya nilingan ang boss niya. Tumikim si Aiden at hindi pinansin ang tingin sa kanya ni Mia. Think about it, Mia. Kinakabahan niyang wika. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpakalunod sa alak dahil nangunguha siya ng lakas ng loob. Mabuti na lamang at hindi pa niya ito nakalimutan na sabihin kagabi sa kabila ng kalasinggan niya. Tuldok-tuldok. What about it? Unti-unti na ring kinakabahan si Mia, alam niya na ang sinasabi ni Aiden pero gusto niyang siguraduhin dahil baka nagkakamali lang siya. Marry me, napaawang ang bibig ni Mia, talagang hindi ito nagbibiro sa sinabi niya kagabi. Nabitawan ni Mia ang hawak-hawak niya, napadiretso din siya ng tayo. Diretso lang ang tingin ni Aiden sa harapan niya dahil maging siya ay hindi masalubong ang mga mata ni Mia. Tandang padamdam. Anong sabi mo? Para kasi akong nabingi eh. Kunwari pang natatawa ni Mia, napalunok si Aiden. Ayaw niya ng paulit-ulit pero this time he need to, marry me, Mia. Hilaw na tumawa si Mia, mas lalo pang lumakas ang tawa niya hanggang sa mapahawak na siya sa tiyan niya. Yumigting ang panga ni Aiden, ilang oras niya itong pinag-isipan, ilang oras na malakas ang kabog ng dibdib niya tapos tatawanan lang siya. Walang nakakatawa sa sinabi niya lalo na at sinabi niya ito sa seryosong tono. Is there something funny? Seryosong tanong ni Aiden pero hindi iyon alintana ni Mia. Oo kaya, nakakatawa. Alam ko na, pinagtritripan mo ako dahil sa ginawa ko sa'yo noong ako ang nalasing. Ginagawa mo rin sa'kin ngayon. Ano? Naisahan kita diba? Akala mo madadala mo ako, gumaganti ka lang, patuloy ang pagtawa niya, naiiling na rin siya. Mariing naipikit ni Aiden ang mga mata niya, ayaw niya nang bigkasan ang mga salitang yun pero sa tingin niya kailangan niyang ipaintindi kay Mia. Hindi niya naman akalain na iba pala ang iisipin ni Mia sa proposal niya. Hey, hindi ko alam na marunong ka rin pala magbiro, sir. No, I am not. I'm deadly serious here Mia and there is nothing funny. May diin niya ng wika, ayaw niya nang ulitin pa ang sinabi niya. Tumayo na siya at diretsyong tiningnan si Mia sa mga mata niya. Mga matang tila tumatagos na sa kaluluwa mo. Napatigil si Mia at napalunok. Hindi rin ako nagbibiro. Seryoso na ring saad ni Mia, kinakabahan na siya sa ikanikilos ng boss niya at hindi niya gusto ang iniisip nito. Think about it, Mia. Don't worry. I'll double your salary and I will give all you want. I can also give you my half share in this hotel. Naikuyom niya ang kamao niya dahil hindi niya kayang sabihin ang nasa isip niya. Muling yumigting ang kanyang panga sa kapikit matang sinabi ang mga salitang kahapon pa niya pinag-isipan. I need a baby from you. Mas lalong nalaglag ang panga ni Mia sa huling sinabi ng kanyang boss. Are you crazy? Anong tingin mo sakin? Puppet na susundin lahat ng gusto mo. Baby, nababaliw ka na Aiden. Hindi ako paanakan. Hindi ako heb. Angle niya sa kabinato ng unan si Aiden, sinalo lang naman ng katawan ni Aiden ang lahat ng ibinabato sa kanya ni Mia. Please, think about it. Wala akong dapat pag-isipan, gago. Inis niyang sigaw nang umalis na ang boss niya. Halos masabunutan niya ang sarili niya dahil sa sinabi ng boss niya. Padabog na ibinibagsak ni Mia ang mga hawak niyang tela, tila ba nang gigigil siya sa mga ito. Blankong nanunood sa kanya si Stella na kanina pa naninibago sa ikanikilos ng kaibigan. Tandang padamdam. May galit ka ba sa mga bedsheet na yan girl? Sabihin mo lang at aabutan kita ng gunting para hindi ka na mahirapan. Walang gana niyang aniya. Nakakainis. Ano bang akala niya sakin? Papayag sa lahat ng gusto niya. No way. Hindi niya na mapigil ang sigaw, napakunot naman ng noo si Stella dahil hindi niya maintindihan ang kaibigan. Ano na naman bang nangyari at ipinuputok ng botsi mo?
Naiiling na tanong ni Stella saka pinagpatuloy ang ginagawa niya. Hindi nagsasabi si Mia kung anong problema niya tapos bigla na lang paputok ang galit nito na hindi pa alam ni Stella kaya paano ba siya nito maiintindihan. Inis na naupo si Mia sa kama, parang ayaw niya na lang lumabas sa kwarto para hindi sila magkita ng boss niyang pilingero. Pinuntahan niya ako sa penthouse kagabi, lasing na lasing tapos gusto niya pakasalan ko siya. Hindi ko na yun inisip pa dahil ang akala ko niloloko niya ako at gumaganti dahil sa ginawa ko sa kanya nung ako ang nalasing pero paggising niya ng umaga, inulit niya. At ang malala pa gusto niya nang ang pakasalan ko siya gusto pa niyang magkaanak sa akin. Nasaan ang utak niya? Hindi niya mapigil ang ilabas ang inis at galit na nararamdaman niya sa boss niya. Hanggang ngayon kumukulo ang dugo niya para rito, kung hindi nga lang niya ito boss baka binatukan niya na eh. Talaga. Hindi matago ang saya sa mukha ni Stella kaya kunot noo siyang nilingan ni Mia. Napairap na lang siya dahil sa tingin ng kaibigan niya. Oh come on Stella, this is not a joke, this is not just a simple problem. Buti sana kung ang kasal ay hindi once in a lifetime baka sakaling pumayag pa ako. Pero paano kung may gusto sa'yo si Sir Aiden? Pwede niya lang namang sabihin na pakasalan mo siya pero yung sasabihin pa niya sayong gusto niyang magkaanak sa'yo, aba baka indirect confess niya na yun dahil nahihiya siya. Baka first time niyang umamin sa babae hahaha. Natutuwang wika ni Stella, muling umikot ang mga mata ni Mia at hindi niya na alam ang gagawin sa kaibigan niyang tuwang-tuwa sa problema niya ngayon. Wala yung gusto, malamang parte pa rin ng pagpapanggap namin. Pero malay mo diba, kung ayaw sa'yo ni Sir at ang gusto niya lang ay ang magkaanak kayo para magkaroon siya ng tagapagmana, aba girl bongga magiging ina ka ng isang heir or heiress ng Hernandez. You can't even help me. E ano pa kasing hinahanap mo? Tandang padamdam. Di hamak na mas gwapo at mabait pa si Sir Aiden kesa kay Jackson no? Tandang padamdam panipik. Bakit napunta doon ang usapan? Saka aanhin ko ang yaman at itsura niya kung hindi ko naman mahal. Girl gising. Kung si Jackson nga na ang shock ng Phase 9 love katapos si Sir Aiden na perfect ayaw mo. May problema na mata mo. Pero ang puso ko wala. E di turuan mo. Hay ewan ko sayo. Well, it's your decision anyway. I'm just here so you can hear my opinion too. Nakakawil ka na ng malaking isda pero hinayaan mong makawala. Mapangasar pa nitong Saad, napairap na lang uli si Mia. Hindi niya alam kung bakit ginagawa pa itong biro ni Stella gayong seryosong seryoso siya. Hindi niya na nga alam kung paano pa niya haharapin ang boss niya lalo na kung sinabi na naman nito ang tungkol sa kasal. Ito ba ang sinasabi niyang proposal? Negosyo na lang ba ang tingin niya sa lahat ng bagay? Tila nang hihina niya ng wika, pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kamang katatapos lang ayusin ni Stella. Oh nice, rinig niyang reklamo kay Stella pero hindi niya na iyon pinansin pa. Mas malaki ang iniisip niya ngayon at hindi alam kung paano niya iyon tatakasan. Gusto ko na lang umalis, aniya pa. At saan ka pupulutin kapag umalis ka Aber? Inirapan niya si Stella pero humajijek lang ito, mas masaya pa ito dahil sa pinuproblema ni Mia. Sana nga ganun lang kabilas turuan ng puso kung paano magmahal. Nagpagulong-gulong siya sa kama, humugat ng malalim na buntong hininga si Stella para kalmihin ang sarili niya. Kay, alam mo, hindi porket ikaw ang fiancé ni Sir Aiden hindi nakita babatukan. Isang gulo pa Mia, lilipad itong palad ko sa ulo mo, napasimangot si Mia dahil sa pagbabanta ng kaibigan. Tumayo na siya sa kanya inayos ang nag-ulo niyang kama. Naglalakad na sila palabas ng kwartong iyon pero tila zombie kung maglakad si Mia dahil tinatamad siyang kumilos lalo na ang iniisip niya. Oh, si Sir Aiden. Birong wika ni Stella, mabilis na. Kumari pa ng takbo si Mia para makaiwas. Hindi naman na makahinga ng maayos si Stella dahil sa walang tigil niyang pagtawa, hawak-hawak niya na ngayon ang tiyan dahil sa sakit nito ketetawa. Hindi man lang tiningnan ni Mia kung totoo bang makakasalubong nila ang boss nila. Hingal na hingal si Mia nang huminto siya sa pagtakbo, habol-habol niya ang hininga niya. Muntik na ako dun aniya pa habang nakatingin sa likuran niya kung saan siya galing. Is there someone after you? Oo, isang bakulaw. Aniya saka hinarap ang taong nagsalita sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata niya saka siya muling lumingon sa likuran niya. Hindi ba at nandun ka? Taka niyang turo sa pinanggalingan niya.
Tiningnan ni Aiden ang itinuturo ni Mia. Anong gagawin ko dun? Tila inosente niyang tanong. Oh, fuck you Stella. Mahina niyang mura, naiyuko niya ang ulo niya nang marealize niyang niloko siya ni Stella. Ngayon, dahil sa kaiiwas niya nagkita pa sila. What did you say? Wala po sir, ang sabi ko magandang araw po. Mauna na po ako, have a nice day sir, wika niya saka mabilis na tumakbo. Sandali Mia. Tawag pa sa kanya ni Aiden pero hindi na siya pinansin ni Mia dahil dirdiretso na ang takbo niya. Is she avoiding me now? Kunot-noo niyang tanong, mabilis na nawala sa paningin niya si Mia at hindi niya na alam kung saan ito nagpunta. Napailing-iling na lang si Aiden saka nagtungo ng conference room. Damn you Stella! Impit na sigaw ni Mia, nakahawak na siya sa dibdib niya dahil sa pagod niya. Para siyang nakikipag-unahan sa marathon at hindi niya rin inaasahan na makakatakbo siya ng ganun kabilis. Ano, playground na ba ngayon ang hotel para maglaro kayo ni Sir Aiden? Biglang lumitaw si Kirsten sa likuran niya, taka namang nilingon ni Mia si Kirsten. Nakasalubong ko kanina si Sir Aiden, puntahan mo raw siya mamaya sa office niya dahil bigla mo siyang tinakbuhan. No way, bakit ko siya pupuntahan? Aba bakit ako ang tinatanong mo? Maghahabulan kayo rito sa hotel tapos ang tanungan niyo mga staff. Puntahan mo na lang siya kung ayaw mong managot. Ayoko nga. Alam niya nang marami akong ginagawa tapos sisingit pa siya. Dapat lang no. Siya nga busy din pero nabibigyan ka pa ng oras. Hinarap ni Mia si Kirsten. Basta ayoko, sabihin mo sa kanya may diin sa bawat salita niya. Tinalikuran na ni Mia si Kirsten na bahagyang nakaawang ang bibig niya. Kung bakit naman kasi maglalaro kayo dito pa? Arg! Inis na sigaw ni Kirsten, baka sabihin ng boss nila na hindi niya man lang inihatid ang gusto nitong sabihin kay Mia. Bahala nga kayong dalawa, inis pa niyang dagdag. Naiiling at natatawa naman si Ace habang nakatingin pa kay Mia na patalon-talon maglakad na akala mo bata. Si Mia lang ang babaeng hindi napapasunod ni Aiden ng madali, siya ang babaeng kayang sumuwi sa mga gusto ng pinsan niya. You're really interesting Mia, namamanghapan niyang wika saka umalis na. Ibinuhos ni Mia ang oras niya sa pagtatrabaho at kapag alam niyang malapit sa paligid niya si Aiden ay mabilis siyang iiwas, ayaw kaya niya itong kausapin. Gusto niya na munang i-enjoy ang maghapon niya at ayaw niyang masira ito dahil lang kay Aiden.